Ito mga sir, mag-overhaul tayo ng PCX na 160 kulay black. Yan, mag-overhaul tayo kasi ang issue kasi nito mga sir ay ganito. Ayan, on natin. Piti mo nga ito. Piti mo nga ito. Kasi si PCX mga sir, doon ko lang pipihit, dito kasi hindi siya aandar. Okay, narinig nyo na yung andar ng makina ni PCX. Ayan, parang big bike. Yan, yan yung tunog niya mga sir. Parang big bike. At ang kilometer niya, 46,712. Yan. Meron mga ganitong problema talaga mga sir. Kasi ang problema nitong ganyan tunog, doon sa sigunyal, yung sigunyal bearing. Meron na akong mga na-upload nito, tulad ng mga sa Honda Beat, saka Honda Click, halos bearing lang din yung ating pinilitan doon. Siyempre kasama na yung mga gasket, saka oil seal. Medyo may kahirapan lang itong mag-down ng makina. Kaya kakalasin na natin para makita natin yung yung issue, or baka sa pagbukas natin baka mayroon pang problema tulad ng block, baka may kunting gas-gas, may kamot, ganyan. At kahit na wala naman siyang usok, ayun, pwede natin ipakita sa may-ari na kung magpapalit ba siya or hindi. Pero mga gasket yan, matik palit yan. Tatanggalin natin yung kanyang upuan or U-box. Medyo may kahirapan lang ito sa sa pagkalas ng makina. Kasi tatanggalin natin tong kanyang clearings. Hindi tulad kasi ni PCX, kahit na upuan lang yung tatanggalin mo. PCX na 150 saka AD 150. Yan. Tanggalin mo lang yung stator, saka yung mga throttle body, pwede na. Ito hindi. Kasi kakalasin mo pa yung wire ng stator na nakakonek dito sa sa ECU na parang ganito Kasi meron din akong ginagawang isang PCX dito Yan, parang ganyan. Yan, diretso yan. Hanggang dun. Kasi bumabangga yung meron siyang stopper dito. Yan. Kaya hindi mo siya hindi mo matatanggal yung stator lang. Obligado pupuntahan mo yung sakit dun para mailabas mo hanggang dito yan. Yan, itong PCX naman na yan, nalubog sa baha, nasira yung receive, nasira yung module, saka ECU hanggang dun dito sa sa panel, sira yan. Yan, dito ba tayo dahil ito yung gagawin natin. Yan, medyo sensitive itong si PCX mga sir. Kasi naka-intact. Papansin nyo, wala kayong makikita mga tornilyo sa labas. Halos lahat sa loob. Mahirap kasing mahirap magpahiwalay ng makina sa chassis nito. Medyo may presyo yung down ng makina nito. Sa mga ibang kasa, inaayawan nga nila to. Kasi matrabaho. Yan, paghiwalay mo natin yung makina niya sa yung chassis. Hindi ko na ipapakita para hindi lumaba na yung video. Basta yan, tatanggalin nyo talaga yung clearance niya mula dito. Nandyan. Para paghiwalay nyo yung makina or matanggal nyo yung mga ibang dapat tanggalin kapag pinapahiwalay yung makina. Ayan, paghiwalay natin yung makina sa yung chassis, kailangan pang tatlo pa sila magkalas kasi nga medyo may kahirapan talagang magpalit or mag-off yung Ayan, medyo may kahirapan talaga to. Yung yung pangkalang nyo sa ilalim, taga huwag yung bababa, masisira yung Yan, kailangan pang yung pan. Paano ito dalawa? Ang galing talaga, Yan, hindi siya tulad ni ni Click.
ADB, pwede mo siyang ibaba ng ganun. Ito hindi pwede kasi yung flaring sa ilalim. Kaya tinanggal pa natin yung sakit sa ECU para lang mapaghiwalay yung makina. Ayun, wawalwalin natin yon. Ayan, binawalwal na natin yung makina mga sir. Basta kapag magwawalwal kayo nito, napaka-importante yung sinasegregate ninyo yung mga pisa. Pero kapag kabisado nyo naman kahit lapag na kayo lapag dyan pag kabisado nyo na yan, mabilis nyo lang yan pasimbolin. Ayan. Saka isa pang P6 ayan, puti, lubog sa baha, nasira ECU, pumutok. Tapos yung receiver nasira din, gumastos na ng 30,000 yan mga sir. Kaya huwag nyo ilulubog sa baha yung motor nyo. Gumastos na ng 30,000 hindi pa naayos, galing yan sa kabila kasi yan mga sir. Dinala sa atin yan, ayan, hindi na umaandar yan. Kaya na-check ko, pumutok yung fuse, yung fuse, yung ECU sa likod pumutok. Kasama kasi yan sa masisira kapag nababaha yung motor. Lalo kung naka-install pa yung yung battery, ayan, sira talaga yan. Pati yung receiver nasira kasi yung receiver ng P6 160 mga sir, merong malit na butas yan. Ayun, nalubog sa baha, pinasukan ng tubig. Yun nga lang yung headlight na silyado mga sir, pinasukan. Yung pa kayong may butas na receiver. Kaya ingat-ingat, huwag yung sakali pa ba nyo, sakali din inaasahan talagang malulubog, tanggalin nyo kaagad yung battery. Yan, kaskasin muna natin to. Ayan, pag-iwalay natin yung dalawang crankcase. Yan, malinis yung loob niya mga sir. Ayan o. Ayan. Hindi na gumagana yung bearing dito. Ibig sabihin, ang may problema lang dyan, yun dito. At never pa akong naka-encounter na dito ang problema. Maaring sa Yamaha, ayan, dyan ang laging madalas ng problema. At bago tanggalin yung sigunyal, meron pa kayong dalawang tornilyo dito tatanggalin. Doon sa ilalim ng ng sigunyal. Kasi pagka hindi nyo tinanggal yan at pinukpok nyo kagad dito papalabas yan, masisira ito. Ito yung pinakalak ng bearing. Kaya yung bearing ni P6 mga sir, meron siyang kanal tile dito. Hindi siya basta-basta matatanggal. Tanggalan natin. Hawakan mo nga. Hawakan mo. Ito sa lalim. Yan. Sabi ka, hawakan mo. Yan. Ito yung problema niya mga sila. Maganit. Ito lang yung papalitan natin dito sa sigunyal na to. Yan. Mayroon siyang kanal. Kaya huhugasan na natin to. Tapos mabili natin ng pisa. Ayun. Sa side naman na yan, natatanggal yung bearing yan or yung housing ng bearing. Yan, ito na yung tuklap dun sa ilalim to. Bigyan mo maisira yan. Hugasan na.